May isang babae na naiwang mag-isa sa kanilang bahay at ito'y biglang nawala. Tumagal ng 15 years bago lumapas ang buong katotohanan at ang lahat ay nagalit at sobrang nagulat. Ang natuklasan ay tila di kapanipaniwala dahil makikita lang ito sa mga pelikula. Tara, alamin natin ang kwento ni Jessica Daishon. Si Jessica Daishon ay pinanganak noong May 2, 1982. Siya ay anak ni Edna Jet at Mike Daishon. Mayroon siyang dalawang nakababatang kapatid na sina Christopher at Michael. Ang pamilya ay nakatira sa Deadsville Road sa Shepherdsville, Kentucky. Tahimik ang lugar kung saan maraming residente ay mga magsasaka at silang lahat ay magkakakilala. Mula sa murang edad, tinutulungan niya ang kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid habang sila ay nagtatrabaho. Dahil dito, naging mas independent si Jessica at palaging maaasahan ng kanyang mga magulang. Nang siya ay 15 years old, kumuha siya ng part-time na trabaho sa isang lokal na restaurant para makapag-ipon para sa kanyang unang sasakyan. Pangarap niya magkaroon ng red na Pontiac at makalipas ang ilang taon ay nakapag-ipon siya ng sapat na pera para maisakatuparan iyon. Sa kapila ng kanyang part-time na trabaho, may mga magaganda siyang marka at balak niyang mag-aral sa kolehiyo para maging accountant. Noong fall ng 1999, 17 years old na si Jessica at pumapasok na sa kanyang senior year sa Bernheim Middle School. Nagsimula rin siyang makipag-date sa isang lalaki at labis itong natutuwa. Umaga ng Biyernes, September 10, 1999, nagsimula ang kanyang araw na tulad ng karaniwan. Umalis ang kanyang mga magulang papuntang trabaho habang siya ay natutulog pa. Ang kanyang mga nakababatang kapatid ay umalis para pumasok sa paaralan. Nagtangkang magmaneho si Jessica patungong paaralan gamit ang kanyang sasakyan. Pagkahapon, bumalik ang kanyang ina sa bahay at agad nitong napansin na may kakaiba. Nakita niya ang sasakyan ni Jessica sa harap ng bahay kahit na dapat ay nasa klase na siya sa oras na iyon. Pumasok siya sa bahay at pinuntahan ang silid ni Jessica. Iniisip na baka nakatulog ito at nakalimutan na meron siyang klase. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay wala si Jessica sa kanyang silid. Naisip ng ina na baka nakisakay si Jessica sa kanyang tatay papuntang paaralan. Ngunit ang tawagan niya ito, sinabing mag-isa lang siyang umalis at pumasok ito sa trabaho. Nag-aalala ang ina na baka may problema sa kotse ni Jessica, kaya kinuha niya ang spare key para subukang buksan ito. Ngunit ang lapitan niya ang sasakyan, nakita niya ang nakakabahalang kaganapan. Ang pintuan ng driver's side ay bahagyang nakabukas at ang cellphone ni Jessica ay nakalagay sa upuan na may mga number sa screen na 9 at 1. Sa ilalim ng harapang upuan ay nandoon ang isa sa mga sapatos ni Jessica at ang kanyang mga susi. Sa likurang upuan, naroon ang kanyang mga textbooks, work clothes at purse. Dahil sa nakita, agad na natakot ang ina. Malinaw na may nagtatangkang tumawag sa 911 gamit ang cellphone ni Jessica, ngunit hindi ito natapos. Bukod dito, malinaw na hindi basta-basta iniiwan ni Jessica ang kanyang mga gamit sa sasakyan at umalis na lang bigla. Ang pamilya ay nakatira sa outskirts ng bayan, kaya kinakailangan niya maglakad ng ilang milya sa kalsada. Tinawagan ng mga magulang ang paaralan, ngunit sinabi sa kanila na hindi pumasok ang kanilang anak sa klase at hindi sila naabisuhan ng paaralan tungkol dito. Ilang oras ang lumipas, tinawagan ng pinakamatalik na kaibigan ni Jessica mula sa restaurant ang kanyang mga magulang upang ipaalam sa kanila na hindi pumunta si Jessica para sa kanyang shift at ito'y nagpalala pa ng kanilang pag-alala. Dahil sa pagkawala ni Jessica mula sa paaralan at trabaho at sa katotohanan na naiwan ang kanyang mga gamit kasama ang cellphone na may nakadial na 9 at 1, nagdesisyon ng mga magulang na tawagan ng pulis. Ngunit sinabihan lang sila ng sheriff na malamang na naglakad-lakad lamang si Jessica at babalik din. Hindi ito nagbigay pansin sa katotohanan na isa sa mga sapatos ni Jessica ay naiwan sa kotse.
ito'y maaring maging hadlang sa kanya na makalakad na malayo. Sinubukan ng mga magulang na kumbinsihin ng sheriff na maaring nasa panganib ang kanilang anak. Ngunit sa kabila ng kanilang pagmamakaawa, tinanggihan ng sheriff na magsimula ng investigasyon. Matapos ito, nagpasya ang mga magulang ni Jessica na gawin na lang ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Nakipag-ugnayan sila sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala, ngunit walang nakakita kay Jessica. Naghanap sila sa buong bayan ngunit hindi pa rin nila ito natagpuan. Kinabukasan, pumalik ang mga magulang kay sheriff at sinabi na hindi pa rin umuwi si Jessica. Sa pagkakataong ito, nagpadala siya ng 2 opisyal upang inspeksyonin ang sasakyan. Ngunit nakaharap pa sila sa isa pang problema. Sinuri ng mga opisyal ang sasakyan nang walang guwantes at hinawakan ang lahat ng bagay gamit ang kanilang mga kamay. Hindi rin nila sinuri ang silid ni Jessica, kahit na karaniwang ginagawa ito sa anumang investigasyon. Muli nabigo ang pamilya na makakuha ng tulong sa mga otoridad. Kaya't sinubukan nila makakuha ng tulong mula sa lokal na media para ibalita ang pagkawala ng kanilang anak at masabi ang kakulangan ng interes ng mga pulis. Kasama ang mga kamag-anak at kaibigan, sinimulan nilang magsagawa ng kanilang sariling paghahanap. Sila ay namahagi ng mga flyers na may impormasyon tungkol kay Jessica. Pinangunahan ng ama at ng kanyang kapatid na si Stanley Dyson na bihasa sa lugar ang paghahanap. Dahil natatakot sa pinakamasamang senaryo, nagpasya silang suriin ng paligid malapit sa isang ilog. Ito isang lugar na nakakatakot dahil dito ay kilala na pinamumugaran ng mga nagbibenta ng bawal na gamot at iba pang kriminal. Sa loob ng ilang oras, sinuri ng mga kamag-anak ni Jessica ang daan na malapit sa ilog, ngunit wala silang natagpuang anumang bakas ni Jessica. Kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Nasa bahay ang mga magulang ni Jessica at naglalaro ang kanilang anak sa likod ng bahay. Nang bigla itong pumasok at nagsasabi, narinig niya ang isang sigaw na tila boses ng kanyang kapatid. Kinuha ni Mike ang kanyang armas at lumabas agad upang hanapin ang pinagmulan ng sigaw. Kasabay nito dumating ang kanyang kapatid na si Stanley sa kanilang bahay at sumali sa paghahanap. Di nagtagal, napansin nila na may usok mula sa lupain ng kanilang kapitbahay na si David Brooks, isang 40 years old na lalaki. Nang lapitan nila ito, nakita nilang sinusunog ni Brooks ang isang bagay na mukhang mga damit sa kanyang lupa na tila nakakapagtaka. Kaya tinanong ni Mike si Brooks kung maaari nilang suriin ang kanyang lupain. Ngunit tumanggi si Brooks at pinakausapan silang umalis. Samantala, hindi ito ang tanging kakaiba tungkol kay Brooks. Bago mawala si Jessica, normal ang relasyon ng mga Dyson kay Brooks. Ngunit pagkatapos ng pagkawala, nagsimula si Brooks na kumilos ng kakaiba. Regular itong nag-iikot sa kanilang bahay ng mabagal at tinitignan sila ng may nakakakilabot ng ngiti. Nakakatanggap din ang mga magulang ni Jessica ng mga misteryosong tawag sa telepono, kung saan maririnig na parang may isang lalaki sa kabilang linya na may malalim na paghinga, ngunit hindi ito nagsasalita. Nagduda sila na si Brooks ang nasa likod dito, ngunit hindi nila maunawaan ang dahilan. Pagkatapos makita na sinusunog ni Brooks ang mga damit sa kanyang ari-arian, nagpasya ang mga magulang ni Jessica na muling makipag-ugnayan sa pulis na mga hindi interesado mula pa nung simula. Ibinahagi nila ang kanilang mga natuklasan at humingi ng tulong sa mga opisyal na magpadala ng mga cadaver dogs sa ari-arian ni Brooks. Pumayag naman ng mga pulis at ginamit ang damit ni Jessica para subukang hanapin siya. Dinala sila ng mga aso sa fire pit sa ari-arian ni Brooks, ngunit walang makabuluhang ebidensya ang natagpuan. Nakakita rin ng mga aso ng itim na guwantes sa isa sa mga shed na amoy parang nabubulok. Sa kabila ng pag-uugali ni Brooks na lalong nagiging kahina-hinala, hindi siya nakonekta ng pulisya sa pagkawala ni Jessica. Kaya't muli silang umuwi na walang natuklasan. Dahil sa naiinip sa kakulangan ng aksyon ng pulisya, nagpasya si Mike na makipag-ugnayan sa FBI. Karaniwan, hindi agad nagsasagawa ng investigasyon ang FBI. Nabatay lamang sa mga tawag mula sa mga kamag-anak. Ngunit sa pagkakataong ito, agad silang nagpasya na makialam dahil sa mga nakakabahalang detalye na pinakita ng mga magulang ni Jessica. Matapos ang masusing pagsisiyasat,
Napagpasyahan ng FBI maaring mayroong tunay na nakakakilabot na nangyari sa kanya. Mula sa puntong ito, isang tunay na investigasyon ang nagsimula. Ang investigasyong tinanggihan ng mga lokal na pulis. Ang mga ahente ng FBI ay kumuha ng mga fingerprints mula sa silid ni Jessica at sa kanyang sasakyan. Kinuha rin ng lahat ng potensyal na ebidensya para sa pagsusuri sa laboratory. Nag-organize rin sila ng malawakang paghahanap gamit ang mga helicopter at mga voluntaryong tao. Sinaliksik nila ang ilalim ng pond malapit sa bahay ni Jessica. Isinaalang din ang posibilidad na maaring naroon ang kanyang lapit. Ang mga ahente ng FBI ay maingat na nagsuri sa farm ni Brooks at doon natagpuan nila ang isang nakakabahalang bagay sa isa sa mga sheet. Ito isang printang larawan ni Jessica. Matapos ang nakakabahalang pagkatuklas, halos tiyak na ng mga detectives na si Brooks ang may kinalaman sa pagkawala ni Jessica. Napag-alaman din nila na kahinahinala ang kanyang 35 years old na kapatid na si Joseph. Dahil sa kanyang kakaibang pag-uugali habang sinasagawa ng pulisya ang kanilang paghahanap sa kanilang lupain. Ngunit may problema sa panahon ng paghahanap. Walang sapat na ebidensya ang natagpuan upang arestuhin ang magkapatid, kaya't nakatuon ng mga investigador sa paghahanap sa lugar. Halos tiyak nila na si Jessica ay wala nang buhay. Noong September 27, 17 days pagkatapos ng kanyang pagkawala, nakatanggap ng tawag ang pulis. Ito'y mula sa isang babae na nagmamaneho sa kalsadang malapit sa ilog, kung saan naghanap si Mike Dyson sa mga unang araw. Ang babae ay nakakita ng kakaiba sa tabi ng isang puno at nagpasya siyang inspeksyonin ito. Nang lumapit siya, napansin niya na tila ito'y isang labi. Pagkakita ay agad nga itong tumawag sa mga pulis. Dumating naman agad ang mga ahente ng FBI sa lugar at natagpuan nga ang walang buhay na labi ng isang batang babae na nawawala ang ilang mga bahagi. May nakita rin na lupid na may bakas na pula at silver na pintura na nakatali sa kanyang mga binti at may mga bahagi ng kanyang damit na nawawala. Ito'y nagbigay sa mga detective ng palagay na maaring siya ay pinagsamantalahan. Dahil sa estado ng labi ay hindi nila matiyak kung si Jessica ba ito. Pumunta ang mga opisyal sa bahay ni Jessica at humingi ng tulong sa mga magulang para sa pagkakakilanlan. Hindi kayang tignan ni Mike na makita ang labi ng kanyang anak, kaya ang kanyang ina ang tumingin. Nang makarating siya sa lugar, hindi ito agad nakilala, ngunit kalaunan, napansin niya ang maliit na tattoo na paru-paro sa katawan nito. Ito'y kapareho ng sa kanyang anak at ito'y nasa parehong parte. Nang maglaon, kinumpirma ng mga eksperto sa medisina ang pagkakakilanlan ng katawan at itinakda ang sanhi ng pagkasawi bilang may matinding puwersa sa liig nito. Maraming marka ang natagpuan sa kanyang katawan at pinakita ng mga eksperto na ang kanyang mga bahagi ay naalis pagkatapos niyang masawi. Ngunit hindi pa iyon ang pinaka-nakakawasak na balita. Lumabas na si Jessica ay buhay pa nang humigit kumulang 3 araw matapos ang kanyang pagkawala. Nangangahulugang nagkaroon ng pagkakataon ng pulis na mailigtas pa sana siya, ngunit wala silang aksyon na ginawa. Pagkatapos ng pagtuklas sa katawan, nagpasya ang FBI na muling kausapin si Brooks. Ngunit sa pagkakataong ito, natuklasan nila ang bagong impormasyon. Sa kanilang unang pag-uusap, sinabi niyang nakita niya si Jessica malapit sa kanyang bahay. Ito'y noong umaga ng kanyang pagkawala. Gayunpaman, nagbago siya ng kwento at sinabing hindi niya siya nakita sa araw na iyon. Ngayon ay kiniit niyang nasa bahay siya sa kanyang kama kasama ang kanyang asawa sa umagang iyon. Ngunit nang tanungin ang kanyang asawa ay magkaiba sila ng pahayag. Patuloy na tinanong ng FBI si Brooks at tinanong siya kung ano ang gagawin niya kung makita ang kanyang mga fingerprints sa katawan ng biktima. Bagaman walang ganitong ebidensya na natagpuan, ang sagot ni Brooks ay lubhang kahinahinala. Sinabi niya na kailangan niya umamin sa lahat ng kaso. Nag-fail siya sa polygraph test kaya ang FBI ay inaresto siya at tinuloy na ang paglilitis. Alam nila na ang posibilidad na mahatulan siya ng guilty ay medyo mababa dahil wala silang matibay na ebidensya na nauugnay kay Brooks sa pagpaslang. Ang meron lamang sila ay nakakabahala ngunit hindi tuwirang indikasyon ng kanyang pagkakasangkot. Nagpatuloy ang mga detectives sa pagtrabaho sa kaso, naghahanap ng anumang karagdagang ebidensya. Sa mga paghahanda para sa paglilitis,
Naalala ng mga investigador ang isa pang detalye. Sa paghahanap sa kotse ni Brooks, natagpuan nila ang isang lubid na katulad ng ginamit upang itali ang mga binti ng biktima. Ngunit walang DNA samples na natagpuan dito, kaya't isa itong piraso ng hindi maaasahan na ebidensya. Nagsimula ang paglilitis kay Brooks noong January 2003. Iginiit ng abogado ni Brooks ang hindi sapat na ebidensya at dineklara ang pagiging inosente ng kanyang kliyente. Ngunit may lumabas na iba pang impormasyon. Sa panahon ng paglilitis ng matukoy ang katawan, natagpuan din ng mga investigador ang mga nawawalang bahagi ng labi. Ilalagay sana nila ang mga ito sa mga espesyal na lalagyan at ibibigay sa lokal na pulisya. Ngunit hindi nila pinansin ang mga label na nagsasabing ilagay ito sa refrigerator. Iniwan nila ang mga kahon sa isang lugar na may room temperature lamang na nagdulot dito ng matinding pagkabulok. Kaya kahit na maaring may mga potensyal na ebidensya, kabilang ang posibleng DNA traces mula sa salarin, ay nawala ito dahil sa malaking pagkakamali ng mga pulisya. Lahat ng ibang ebidensya laban kay Brooks ay kulang na kulang at sa huli hindi nakamit ng mga hurado ang isang unanimous na desisyon kaya't nakalaya si Brooks. Ayon sa batas ng estado, maaari lamang siyang kasuhan muli kung may bagong ebidensya na matatagpuan. Para sa mga magulang ni Jessica, ito ay isang napakalaking problema. Halos wala silang duda na si Brooks ang nasa likod ng pagpaslang sa kanilang anak. Bukod dito, kung mas naging seryoso ang pulis sa kanilang trabaho, maaari pang nailigtas ang kanilang anak. Sa huli, nawala ang lahat ng pag-asa na makamit ang katarungan para kay Jessica. Sa mga sumunod na taon, nanatiling unsolved ang kaso at kalaunan ay halos ganap nang inabandona. Noong 2012, sumali sa local department ng pulisya ang bagong detective. Ito'y si Lynn Hunt. Siya ay naitalaga upang imbestigahan ang mga unsolved na kaso at ang kanyang unang focus ay ang pagpaslang kay Jessica Daishon. Sa pag-review ng mga case files, nagulat siya sa kapabayaan ng kanyang mga naunang kasamahan. Karamihan sa mga dokumento ay puno ng mga pagkakamali. Walang mga tala ng pag-uusap sa mga sangkot sa kaso at hindi maayos ang dokumentasyon ng ebidensya. Sa madaling salita, napabayaan ang kaso at kailangan niya muling simulan ang investigasyon. 13 years pagkatapos ng pagpaslang, ang unang hakbang niya ay ang makipag-usap sa pamilya ni Jessica. Isa sa kanyang mga kapatid na ngayon ay matanda na at nakahiwalay sa kanyang mga magulang ay ibinigay sa detective ang isang kahon ng mga gamit ni Jessica mula sa kanyang sasakyan. Tinago niya ito mula nang ibalik ng pulisya ang mga items sa pamilya. Muli nagulat si Hunt kung paano nangyari na hinawakan ng hindi tama ng kanyang mga kasamahan ng mga ebidensya at ang pagkakaimbak ayon sa protocol ay hindi nasunod. Ngayon pagkatapos na maraming taon, malamang na hindi na makakatulong ang mga items na ito, ngunit pasigasig pa rin niyang patuloy na sinuri ang lahat ng makakaya niyang makita. Sa lalong madaling panahon, natuklasan niya ang isang detalye sa mga dokumento. Nang suriin ni Hunt ang medical examination report ni Brooks, natuklasan niya ang IQ nito ay 61 lamang. Ito'y mababa sa pangkaraniwan. Nagdulot ito ng pag-aalala tungkol sa lahat ng aksyon ng pulis. Kabilang na ang pag-interrogate kay Brooks. Dahil sa kanyang napakababang IQ, maaring hindi niya lubos na nauunawaan ang karamihan sa mga tanong at maaring nagbigay ng hindi tamang mga sagot. Lahat ng ito ay nagdala kay Hunt sa pag-iisip na ang lalaki ay maaring walang koneksyon sa kaso. Dahil ang kanyang kakaibang pag-uugali ay madaling maipaliwanag sa pamamagitan ng kanyang sobrang babang IQ. Pagkatapos, sinimulan ni Hunt na mag-isip kung sino pa ang maaring gumawa ng pagpaslang. Sinaliksik niya mabuti ang lahat ng kasangkot sa kaso o nakatira sa paligid. Ang prosesong ito ay nagpatuloy hanggang September 2014, halos 15 years matapos na natagpuan si Jessica. Isang kasamahan mula sa ibang departamento ang tumawag kay Hunt upang ibahagi ang isang kapansin-pansing impormasyon. Isang inmate mula sa Kentucky State Prison ang nagsasabing alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ng pumaslang kay Jessica Daishon. Sinunod ni Hunt ang lead na ito na may kaunting pag-aalinlangan. Kadalasan kasi kapag ang mga inmate ay naghanga na ibahagi ang ilang impormasyon sa pulisya, nagtatapos ito sa pagkapiko at nasasayang lang ang oras.
Marami sa kanila ang nag-iimbento ng mga kwento upang maaga makalabas sa bilangguan o mapabuti ang kanilang mga kondisyon. Sa kabila nito, naunawaan niya na hindi niya maaring baliwalain ang lead na ito na walang pag-verify. Pumunta siya sa bilangguan at nakipagkita sa lalaking di umano'y may impormasyon. Ayon sa kanya, nakasama niya sa selda ang isang individual na nahatulan ng pang-aabuso sa mga bata. Ito'y parehas din ang kaso niya. Sa kanilang magkasanib na karanasan, naging magkaibigan sila at nagpalitan ng mga detalye tungkol sa kanilang mga krimen. Minsan sinabi ng kasamahan sa selda na pinaslang niya si Jessica Daishon. Pagkatapos, nagbigay siya ng pangalan ng suspect na nag-iwan sa detective ng pagkabigla. Dahil ang pangalan ng suspect ay si Stanley Daishon, tiyuhin ni Jessica at kapatid ng kanyang ama. Ayon sa informant, sinabihan siya ni Stanley na ginagalaw niya si Jessica sa loob ng ilang taon habang sila ay magkasama sa bahay. Dagdag pa niya, pinagbantaan niya si Jessica na papaslangin o ang sino man na malapit sa kanya kung magsasalita siya. Kaya noong tagsibol ng 1999 na magkaroon ng boyfriend si Jessica, natakot si Stanley na baka isiwalat ni Jessica ang pang-aabuso ng kanyang tiyuhin. Noong umaga ng September 10, 1999, pumunta si Stanley sa bahay ni Jessica nang siya ay mag-isa. Habang si Jessica ay nasa labas naman, papasok sa kanyang sasakyan na may dalang mga gamit. Nilapitan siya ni Stanley at pinilit siyang makipaghiwalay sa kanyang boyfriend. Nang tumanggi si Jessica at nagbanta na isisiwalat ang mga ginawa niya kung hindi siya tatantanan, sinimulan siyang takutin ni Stanley. Nang subukan ni Jessica na tawagan ang 911, sinubukan naman ni Stanley na pigilan ito pero nakatakas si Jessica at tumakbo papasok ng bahay. Sinundan siya ni Stanley, sinaktan at tinali sa mga kumot bago dinala sa isang abandonadong shed malapit sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Pinanatili niyang buhay si Jessica sa loob ng ilang araw habang inaabuso at binababoy siya bago niya ito paslangin. Inilipat ang katawan sa isang lugar malapit sa kalsada at inilibing ang mga kumot sa ilalim ng shed. Sinabi rin ng informant na pagkatapos ng pagpaslang, tinanggal ni Stanley ang ilang bahagi ng labi upang palabasin na gawa ito ng mga nagtutulak ng bawal na gamot. Napagtanto ni Detective Hunt na ang impormasyong ito ay hindi pa nailabas at tanging pinakamalapit na kamag-anak ni Jessica lang ang nakakaalam tungkol sa mga nawawalang bahagi. Kaya hindi maaring gawa-gawa lamang ito ng informant. Dinagdag pa niya na inilibing daw ni Stanley ang sapatos ni Jessica sa ilalim ng isang sirang puno malapit sa shed. Nagdesisyon si Hunt na suriin ang mga impormasyong ito tungkol sa nakabaon na ebidensya. Dahil sa kakulangan ng tauhan sa lokal na police department, walang nakapagbigay ng tulong mula roon. Kaya humingi siya ng tulong sa kapatid ni Jessica at sa iba pang kamag-anak na pumayag na makibahagi sa paghahanap. Hindi niya sinabi sa kanila na si Stanley ang maaring pumaslang dahil nais siya makahanap ng ebidensya upang suportahan ang mga nakakagulat na akusasyon. Sa unang araw ng paghahanap, hindi sila nakahanap ng anumang bakas dahil na rin sa malakas ang ulan. Nagsagawa sila ng paghuhukay sa mga lugar na inilarawan ng informant. Ngunit walang resulta. Kinabukasan, bumalik ang kapatid ni Jessica at si Hunt sa lugar. Sa daan, tinunggo niya ang isang abandonadong barn sa gilid ng kalsada. Pumunta sila roon at nagsimulang maghuhukay sa lupa. Agad nilang natagpuan ang isang bedsheet na nakabaon. Kinolekta ni Hunt ang ebidensya at nagmadali pabalik sa bahay ni Jessica. Sa loob ng mga taon, walang binago ang kanyang mga magulang sa kanyang kwarto. Ito ay nanatiling eksakto kung paano ito noong araw na nawala ang kanilang anak. Salamat dito at nakupirma ni Hunt na ang natagpuang bedsheet ay bahagi ng beddings ni Jessica. Wala ito sa kama at ang iba pang linen ay may kaparehong pattern. Matapos ang pagkakadiskubre na ito, inaresto si Stanley at dinala para ma-interview. Tumanggi si Stanley na aminin ang krimen kahit na siya ay halatang nababahala sa pag-uusap sa mga detectives. Sa huli, siya ay sinampahan ng kaso ng pagpaslang at ang kaso ay pinasa sa korte. Hindi makapaniwala ang ama ni Jessica na ang kanyang sariling kapatid ay gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na gawain laban sa kanyang anak. Dumaan siya sa isang yugto na hindi makapaniwala
Ngunit sa kalaunan ay tinanggap din ang katotohanan. Naalala niya sa mga unang araw ng pagkawala ni Jessica, si Stanley ang nagmungkahi na hanapin ito malapit sa ilog. Gayunpaman, habang nagsasagawa ng paghahanap, bigla siyang tinamaan ng sakit at hinatid siya ng kanyang kapatid pauwi. Lumabas na nangyari ito ilang daang yarda lamang mula sa bar kung saan natagpuan si Jessica. Ito'y nagbumungkahi na si Stanley ay sinadyang ilihis sila mula sa paghahanap kay Jessica habang siya ay buhay pa. Sa paghahanda para sa paglilitis, sinuri ni Detective Hunt ang nakaraan ng suspect upang makahanap ng karagdagang ebidensya. Nalaman niya na galing na ito sa bilangguan dahil sa pang-aabuso sa ibang batang babae sa kanilang pamilya rin. Ngunit natuklasan ni Hunt ang isang mas nakakabahalang katotohanan. Maraming iba pang mga kababaihan na malapit sa pamilya ni Stanley ang nagsasabi sa pulisya na siya ay nagsagawa ng mga pang-aabuso sa kanila nung bata pa sila. Ang kwento ay pare-pareho. Dito sinasabi niya sa kanyang mga kamag-anak na pansamantala siyang walang matutuluyan at humihingi sa kanila na payagan siyang manatili sa kanilang bahay. Ito'y sa maikling panahon lamang daw. Kapag siya ay naiwan na mag-isa kasama ang mga batang babae, gumagamit si Stanley ng pananakot upang patahimikin ang kanyang mga biktima. Sa pagdinig ng lahat ng kwentong ito, nalaman ng pulisya na si Stanley ay ginagawa ito sa loob ng 3 dekada. Sa kabila ng lahat na pagtanto ni Detective Hunt na magiging mahirap makuha ang conviction para sa pagpaslang dahil sa halos walang konkretong ebidensya laban kay Stanley tulad ng fingerprints or DNA. Nagpatuloy siya sa pagsisiyasat hanggang sa matagpuan ng isang kahon ng mga lumang file na hindi pa nasusuri. Nang tingnan ang mga laman na ito, muling nagulat si Hunt sa kakulangan ng kakayahan ng kanyang mga naunang kasamahan sa paghawak ng kaso. Sa loob ng kahon may isang liham na may petsang June 26, 2002 mula sa isang informant na nagsalaysay ng parehong kwento na narinig ni Hunt. Ito'y mula sa isang bilanggo sa Kentucky. 12 years na ang nakalipas. Noong tag-init ng 2002, si Stanley ay nasa bilangguan na dahil sa pang-aabuso sa isang batang kamag-anak. Sa panahong iyon, sinabi niya sa kanyang kasamahan sa selda ang tungkol sa pagpaslang niya kay Jessica. Ang kasamahan sa selda na isang police informant ay nagsulat ng liha sa departamento na humahawak ng kaso. Ito'y naglalahad ng lahat ng mga detalye ng kalupitan na ginawa ni Stanley sa kanyang pamangkin. Ngunit ang ginawa ng pulisya ay nakakabahala dahil sa hindi nila sineryoso ang liham. Malamang na kumbinsido sila na si Brooks lang ang salarin sa mga taon na iyon. Kahit hindi na nila pinansin ang iba pang mga sospek. Muli nalungkot si Hunt sa kakulangan ng kakayahan ng kanyang mga kasamahan. Kung naglaan lamang sila ng higit pang pansin sa kanilang trabaho, maaring nasolusyonan ng kasong ito noong 2002 pa. Ngayon matapos ang lahat ng mga taon, maaari lamang niyang hintayin ang paglilitis na umaasang sa wakas ay makakamit ang katarungan. Kahit pa ito'y naantala. Nagsimula ang proseso noong 2015 at si Stanley ay hindi umaamin sa kanyang kasalanan. Sa loob ng korte, halos hindi makatingin ang mga magulang sa kanilang kamag-anak na sumira sa buhay ng kanilang mahal na anak. Nagalit din sila dahil hindi siya makapagpahayag ng katotohanan para mabigyan sana sila ng closure. Naniniwala ang prosecution na ang tansya na makakuha ng guilty na verdict sa kasong pagpaslang ay medyo mababa dahil sa halos walang matibay na ebidensya laban kay Stanley. May problema rin sa mga kaso ng pang-aabuso na kinasasangkutan niya sa ibang mga batang babae sa pamilya. Kailangan lahat sila ay tumestigo sa korte at ilarawan ng mga gawain ni Stanley sa kanila ng detalyado. Dito nagpasya ang prosecution na mag-alok kay Stanley ng plea deal. Sumasang-ayon silang alisin ang parusang kamatayan kapalit ng pag-amin ni Stanley sa parehong pang-aabuso sa mga kamag-anak at pagpaslang kay Jessica. Sa huli pumayag siya at umamin sa kanyang pagkakasala. Bilang bahagi ng deal, hindi niya kinakailangang ibunyag ang anumang partikular na detalye ng krimen. Hindi natuwa ang mga magulang ni Jessica na nais malaman ang buong katotohanan, ngunit nanatiling tahimik si Stanley. Sa ilalim ng terms ng plea deal, nakatanggap ng 20 years ng pagkakakulong si Stanley
na may posibilidad na makalabas pagkatapos ng 15 years. Dahil siya ay 56 years old na noong panahon ng paghatol, maaring palayain siya sa edad na 71. Natapos sa paglilitis, nangako ang ama ni Jessica na kung hindi mawawala ng buhay ang kanyang kapatid sa bilangguan, hihintayin niya ito upang singilin ang bagay na kinuha mula sa kanya. Noong 2019, nagbigay si Stanley ng kanyang unang panayam na nagsasabing hindi niya pinaslang si Jessica. Ayon sa kanya, siya ay nagtatrabaho ng umagang iyon, ngunit imposible na itong ma-verify pagkatapos ng 2 dekada. Hindi rin niya maipaliwanag kung paano nakapagbigay ng parehong mga kwento ang dalawang magkaibang informant. Kabilang ang mga detalye na tanging ang pumaslang lamang ang nakakaalam, tulad ng lugar kung saan inilibing ang mga bedsheet. Tungkol naman kay David Brooks, hindi pa rin tinatanggal ng mga detectives ang posibilidad ng kanyang minor na pagkakasangkot sa kaso. Kilala siya ni Stanley at maaring humingi ng tulong sa pagtatapon ng mga pag-aari ng biktima. Dahil sa mababa nga ang IQ ni Brooks, maaring hindi niya naiintindihan ng buo ang sitwasyon. May posibilidad na sinunod niya ang mga damit ng batang babae at maaring binigay sa kanya ni Stanley ang mga guwantes na may kakaibang amoy kaya natukoy ito ng mga aso. Posible rin na iniwan niya ang larawan ni Jessica sa shed ni Brooks upang ito ang gawing suspect. Gayunpaman, maaring hindi na malaman ang katotohanan dahil sumakabilang buhay na si Brooks noong 2021 dahil sa mga problema niya sa puso. Mahalagang banggitin ang sandali noong 3 araw ng pagkawala ni Jessica. Nang marinig ng kanyang nakababatang kapatid ang sigaw ng tulong mula sa labas, naisip niya si Jessica iyon. Mahirap pa rin tukuyin ng tiyak kung ano ang nangyari noong panahong iyon. Gayunpaman, may isang hindi malamang bersyon. Pagkatapos lumabas ni Mike ay dumating si Stanley sa kanilang bahay na nangangahulugang malapit lang siya sa lugar. Posible na ang bata ay nasa kanyang sasakyan na may nakatip sa bibig o wala ng malay. Gayunpaman, hindi mapapatunayan ang teoryang ito dahil wala na si Jessica. Ikaw, ano masasabi mo sa kaso ni Jessica Daishon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!